Madalas marami sa atin ang itinatanggi ang pagtanda. Yung hindi na tayo bumabalik sa pagkabata, kundi nadadagdagan ang ating edad habang umuusad ang mga araw. Kakibat kasi nito ang napakaraming bagay, hindi lamang sa ating personal na buhay, trabaho o kalagayan sa ating lipunan. Madalas sa ating pagtanda, natatakot tayong harapin ang katotohanang maaari tayong mag-isa. Isa na rito ang 64 na taong gulang na si Betty. Mula sa Leyte, makipagsapalaran sa Maynila dahil sa pag-asa na mas gaganda ang kanyang buhay. Kasi 12 pa lang edad ko, pagdating ko 18, umuwi po ako ng Leyte. Pagdating ng 1982, bumalik po ako hanggang ngayon. Maayos siyang namumuhay kasama ang kanyang pamilya sa Caloocan City. Ngunit, ilang mga pangyayari ang sumubok sa kanilang buhay at itong naging hudyat para magbago ang ikot ng kanyang mundo. May bahay po kami, ma'am, dati. Naibenta ko po yun sa Sierra Nueva. Naibenta ko po yung gawa. Gusto ko mabuhay ang asawa ko. Kasi kung bakit kami na ganun ganito, talaga as in, talagang dapanda-dapa po kami. Nagkaroon kasi ng leukemia yung anak ko. Kasi hindi naman ganito buhay namin Hindi naman totally talaga ako dapang-dapa Kung kailan tuloy ngayon na ako na lang mag-isa, wala na po akong, kasi di naman ako makapasok na sa trabaho, wala naman tumatanggap sa akin. Dati, okay naman pong hanap buhay ko. Taong 2013, nang mamatay ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, naninirahan ngayon sa iba't ibang probinsya sa Visayas. Kaya naman si Betty na iwan mag-isa dito sa Maynila habang pinipilit na buhayin ang kanyang sarili. Wala na po akong asawa, 2013 pa po, patay na po siya. Mga anak ko naman po malalayo, Surigao, Siargao, nasa Leyte po, wala rin. Nagtrabaho ako, may mga in-applyan ako, kantin. Nung nagkasakit po ako, pinalis ako dahil hindi ko na raw kaya. Tapos nung gumaling naman ako, nag-apply ulit ako ng, sabi ko kahit tagahugas lang, magkaroon lang ng kasi nangungupahan nga ako, dalaw kami ng apo ko. Nung ina-applyan ko, tiningnan lang ako simula ulo hanggang paa, tapos sinabihan ako na hindi ka pwede na kaya hindi mo kaya. Masakit. Kasi kaya ko pa naman kahit papaano, kaya ko pa naman para lang mabuhay. Pero dahil na rin sa katandaan at iba't ibang nararamdaman, maging mahirap para kay Betty ang pagkakaroon ng maayos na hanap buhay. Nagtitinda-tinda po ako ng kung ano-ano lang, palitaw, hotcake, palamig. Yun lang po yung aking minsan po gawa ng medyo nagulan-ulan ngayon, yung palamig ko. Hindi po nauubos. Yung palitaw ko naman, minsan hindi nauubos. Yung hotcake ko, kaya doon ako mabigat na problema na buti kung wala akong mga gamot na binibili. Kumikita po ako ng 300, 400. Yung iba po noon, binabayad ko po doon sa mga inutang ko nang ibinayad dito sa bahay. Minsan naman po yung iba, nabibili ko ng mga gamot ko. Yung tira po yun Opo, tapos pangkain. Minsan po, hindi na po ako nabili ng bigas kung ano ang sobra na mga tira-tira na pagkain na, mga paninda ko, yun na lang po yung mga kinakain namin. Kinakailangan niyang kumita para matustusan ang kanyang araw-araw na gamutan. Mayroon po akong problema na acute pneumonia. Tapos may namamaga po sa likod ko. Tapos yung mga buto ko, marupok na. Sabi ng doktor, parang hindi na raw yata, kasi parang dahil nga sa matanda na, lagi po namamaga ito. Tapos pag naglakad po ako, hirap na hirap ako. Tapos ito, at saka po yung ugat po na napunta sa puso ko, at saka napunta sa bara. Yun po yung sabi sa akin na kunting ingat kay posible kang magkumatos. Hindi po maiwasan dahil ang pagtinda-tinda ko po, alauna pa lang madaling araw, nagluluto na po ako kasi hindi naman agad-agad naluluto yan. Kinakailangan ko pagtiyagaan hanggang alas 6 ng umaga. Siyempre po, ang katawan ko dahil sa sobrang puyat, ang katawan ko parang bumibigay. Sa kakapiranggot niyang nakuha sa pagtitinda, hindi alam ni Betty kung saan niya kukunin
ang pambayad sa iba pa niyang gastusin. Kung asahan ko po yung mga anak ko, sabi nga, mabigat na nga ang problema nila, magpapabigat pa po ako. Kaya sabi nga, hanggat kaya kong bumangon, hanggat kaya kong isalba yung sarili ko, gagawin ko po. Ang balak ko na lang po maglako-lako. Kasi matumal po. Matumal po yung pagtinda-tinda ko. Siguro matumal dahil wala naman tinda halos, pakunti-kunti lang. Yung tulad ngayon, yung aking hotcake, yung palitaw, kanin, saka spaghetti, pakunti-kunti lang kasi wala man akong puhunan. Inaano ko lang maisalba, ano lang ako ng pagkain, saka makabili pa ng mga gamot ko. Yun po yung aking wala pa po doon yung pambayad ng bahay kasi hindi na kinakaya. Anya, napakahirap maging mahirap lalo na sa kanyang kalagayan. Dumating na kasi yung time na nakakahiya man, pero sorry po. Kulang na lang kami tumira sa lansangan kasi kinandaduhan po kami ng tinitirhan namin. Napakahirap. Sabi ko, napakahirap man ng taong mahirap. Napakahirap. Napakahirap as in. Pagod na ako kasi nagsabay-sabay pa. Wala akong pinagkukunan. Tapos nagkasakit pa ako. Kulang na lang din ako makalakad. Gapang. Kahit hirap na hirap. Hilong-hilo ako. Masakit. Masakit dito. Marami po kasi akong nararamdaman sa katawan. Kasi lang kailangan ko lumaban. Buhay pa ako eh. Kaya naman, naglakas loob siyang lumapit sa programa para maalalayan natin siya sa ilan niyang pangangailangan. Gusto ko matulog. Gusto ko magpahinga. Hindi pwede. Wala kaming... Yun po yung dahilan kung ba't ako lumapit sa inyo. Ang pinaka-importante po sa akin, ma'am, ngayon po, una po yung nabanggit niyo po na yun sa, hindi ko kasi kaya ang mga gamot lahat kasi ito pa lang po nangihina na po ako. Kung pwede lang po yung mga herbal na, kasi subok ko po yun, talagang maganda po siya yan talaga sa katawan. Pangalawa po, hinihingi ko sana ang tulong na magkaroon po ako ng puhunan. Ramdam ko na po sa sarili ko na parang halos hindi ko na kinakaya. Kunting pagkakamali lang, mayroon akong nararamdaman. Tingnan mo ito. Ito lang po, manhid. Minsan naglalak na ito, di na nahirapan na siya. Tulad niyan, kung di ko pa siya ganunin, hindi po siya, masasakit po yan. Ito. Kasi yung dito ko po, pinipilit ko po kasi buhay pa ako eh. Kailangan ko pang yung mga binti ko, yung mga paa ko. Minsan napa ko yun. Minsan nakatayo po ako, bigla na lang ako nadapa. Nakatayo po ako, bigla napapaluhod ba ako. Hindi po maganda. Ang hiling na ito ni Betty siyempre ating rerespondihan. Muli natin siyang dinalikan upang iabot ang pinansyal na tulong ng programa. Ang puhunan na kanyang inaasam ating naibigay sa kanya. Tulong para makapagsimulang muli sa pagtitinda. Salamat po ng napakarami sa tulong nyo. Makabayad na po ako ng bayad at makapag-umpisa na ako paghanap buhay. Salamat po. Kung sino man nakatulong sa akin, salamat ng napakarami. Salamat. Inilapit na rin natin sa Barangay Commonwealth, maging sa lokal na pamahalaan ng QC, ang kanyang kalagayan upang mabigyan siya ng kaukulang assistance. Naisip na rin ang programa na isama siya sa bagong batch ng mga lilingapin ng King's Empire Corporation. Tulad ng iba nating beneficiary, makatatanggap siya ng supply ng King's Herbal Plus. Inaasahan natin sa tulong nito, mapapalakas niyang muli ang kanyang pangangatawan.
Sa mga luha ni Betty, ramdam natin ang dinadala niyang paghihirap. Maging ang kanyang kagustuhan na magpatuloy kahit na mabigat pa ang kanyang mga problema. Ang ating naibahagi sa kanyang responde, magbibigay sana ng pagkakataon upang makabangon siya muli at makapagsimula ng mas maginhawa at masayang buhay. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.